Okay, so mga paps, tayo nga po ay andito ngayon sa may Antero Soriano Highway, no? Kasalukuyan po yan, dito tayo sa Karsadang Bago. Yung nasa harapan nga po natin, no, yung poste na ginagawa na yan is para sa Cavitex Calax link, no? So nakakagulat nga po, no, yung construction phase ng EEI dahil napakabilis nga po. Nung una nandiyan lang sila sa may side sa Zeus. Yan po yung Zeus, yung pakanan dyan, ano? Yung dati may gas station dyan. But yun nga, after how many months ay gumapag na nga po yan hanggang dun papunta sa Pag-asa, no? Or yun nga, papunta na ng dugtong sa Kawit Interchange dyan sa may Evo City, mga papi, no? So ipapakita ko nga po sa inyo sa mapa yung proper alignment na mangyayari dito. Nga po yung connection ng Calax tsaka ng Cavitex. And based nga po dun sa last post natin sa Facebook ay nasa 40% na nga po yung completion rate ng Calax. Yun naman po yung Governor's Drive Interchange up to the Silang or Aguinaldo Interchange dyan sa Silang, no? So meron po siyang tiyatayang habang more or less nasa 8 kilometers. So mahaba-haba po siya. At on target naman daw po, no, yung ating contractor ng Calax na maihabol ito ngayong second half ng 2025, no? And then magkakaroon nga po ng girder launching na dyan sa kahabaan ng Aguinaldo Highway in between La Salette tsaka dyan sa may entrada nga po ng Calax sa Aguinaldo Interchange, no? Huhukay na nga po kasi pailalim yun para nga po maidugtong na yung Silang Interchange going to Governor's Drive Interchange. So marami po tayong aabangan sa Calax, especially ako. Excited ako dun sa pagdugtong na ng open canal, from Gov Drive open canal up to Kawit Interchange, all the way na syempre dito sa pagdugtong niya rin sa Antero Soriano Highway para naman po sa link ng Cavitex at Calax. So yan po yung ating susubaybayan. So ngayon maaari po tayong baka palipad ng drone dito, no, para makita nga po natin yung progress na dito sa Centennial Highway. Natyak mababago na nga po yung itsura nitong Centennial Highway once na magkaroon na nga po ng flyover dyan connecting both Calax and Cavitex, which is magkakaroon nga po siya ng at least tiyatayang haba na nasa 1.2 kilometers. Maiksi lang po, kaya for sure matatapos ng EEI to based dun sa timeline na binigay nila, no? Kasi ang timeline naman talaga ng Calax, hopefully, no, fingers crossed, is matapos na nga po yung buong alignment by this year. But then again, tulad nga po na sabi ko, hindi po maiiwasan ang mga delays dahil nga po sa right of way tsaka sa weather. So nandiyan na nga po yan, mga paps, given na po yung may delay. So we have to understand na lang din, ano. Pero ginagawa naman po lahat ng pamunuan ng Calax para maihabol nga po itong buong alignment within this year. So let's hope, no? Let's hope for the best, mga paps. So sige, ating silipin ito sa ating drone shots, mga paps. Tingnan natin yung progress. Much better way. Whoa, if you give her space to bloom, she'll be good to you. She's alright with me. She can be anything she wants to be. She's alright with me. I can't wait to see her spread her wings. Could be a movie star.
mga paps, yan nga po yung ating update para dito nga po sa Calax Cavitex Link Expressway. Ito nga po ang contractor nito ay itong EEI, at nakita naman po natin kung gaano sila kabilis, no, gumawa, dahil nga po as of today ay nasa gitna na nga po sila ng Antero Soriano Highway, or ito nga po yung Centennial Highway, no. So pasensya muna sa mga nata-traffic dyan, no. Sana matapos na ito within this year, nang sa ganun nga ay mabawasan na yung traffic na raranasan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa part ng Naik, no, sa western part ng Cavite. So tiis-tiis muna, at marami nga po tayong nare-receive na comments about sa experiences nila sa traffic dito. Papaliparan po natin ulit ito ng drone siguro 1 month after, no, para na sa ganun makita nga po natin yung malaking pagbabago pa na mangyayari dito nga po sa proyekto na ito. And again mga paps, dito po sa area na ito, meron po tayong restriction sa pagpapalipad ng drone, no. So meron pong height limit na kailangan sundin, kasi ito'y daanan to ng eroplano, no. Paano to kasama to sa traffic pattern ng mga palanding dyan sa ating runway sa NAIA. At kung hindi ako nagkakamali, siguro ito yung final approach na nga po ng mga eroplano bago lumanding dyan sa ating mga runways, no. So again, huwag niyo po ako ibabash, dahil tayo po yung sumusunod sa rules na pinoprovide ng CAAP about drone flying, no. So yun nga lang po, kailangan sundin natin yung mga restrictions, especially sa height limit. Kaya po tayo hindi po tayo makapagpalipad ng mataas at malayo, dahil na nga rin po mas gusto natin na bigyan ng boundaries yung mga rules na sinet ng CAAP. Kumbaga parang mas bababaan ko pa at mas lalapitan ko lang yung paglipad, nang sa ganun nga hindi tayo makadisgrasya. So wag niyo po akong ibabash mga paps. Again, allowed po dito magpalipad. Meron lang po tayo kailangan na sundin na flight restrictions. Okay, so again mga paps, see you on the next update. Maaaring by March na tayo ulit na mag-update dito para sa proyekto nga po na ito. And let's hope, cross fingers, na sana nga ay matapos na ang buong alignment ng Calax, pati na nga rin po itong connector niya to Cavitex within this year. Let's hope, no. Expect na nga po natin ang mga delays, dahil naandyan na nga po yan mga paps. And again, pasensya na nga lang po muna siguro ang ating ipaubaya, dahil para saan pat matatapos din naman itong proyekto na ito. So maraming salamat po ulit mga paps. Sana pinag-enjoy kayo. Ingat at thank you.